talaga yung asawa ko? Nilayasan ba naman ako? Hoy, Kapitan! Pakibilisan pa nga pagpapatakbo ng barko. Ang hina! Patawad. Hanggang dito lang kaya ng bako. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Ang bagay tuloy ng takbo ng makina. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Unang dapat gawin kundi isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalagos sa Maynila. Makatitipid pa ng lupa, papaikli ang dinaraan at may iwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makasang-ayon sa gusto mo, Ginong Simon. Malaking pira ang magugol at masira pang ibang kabahayan. Pwes, hayaan masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang pirang ipambabayad namin sa mga manggagawa? Baka magdulot din ng himagsikan. Huwag silang bayaran. Mga bilanggo ang gagawa ng kanal. Ako hindi sapat. Ay samahan pa ng mga mamamayan. Magsikan? Kabaliwan! Nagimagsikan ba mga Hudyo o mga tag-Ehipto? Ngunit wala tayo sa Ehipto, ni mga Hudyo, Ginoong Simon. Iginalulungkot ko, pero hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Akademi ng Wikang Kastila. Tiyak ako hindi yan masih katuparan. May isa sa katuparan po. Siregaluhan ko po ng 2 kabayo si Padre Erin at nangako siyang makikipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, hindi mas mapanukalayan. First pa namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral ng Latin, ngunit wala ng libro. Mayroong aklat ng Kastila, ngunit hindi naman tinuturo. Siya pala, sangayon ba si Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-asawa. Ang tanging hadlang lang ay si Doña Victorina. Pumayag na lang ako na baka sa takot na mawala ng katipan. Ang totoo, nagtatago si Don Tiburcio sa bahay ng ating maiging. Huwag sana niyo kagalit, Ginong Sagari. Totoo bang napakahirap ng mga tao sa bayan ninyo, kaya hindi bumibili ng mga alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Huwag kang magalit, binata. Halina't uminom na lamang tayo ng serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami umiinom. Ganun ba? Bakit kumukulang yung dugo sa kanya isa kanya? Ewan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay iba na ang nararamdaman ko. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kung dapat tayo maging mo, kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga? Dinadalang ba niya si Kapitan Tiago? Abo, si Kapitan Tiago noon yung binisita sa kanyang pagdating. Napapabalitang isa rin siya sa Cabo Samana. Alam mo, Kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Pero hindi sapat ang kinikita ni Ama sa kanyang mga ani. Kaya mo ba gusto makapag-aral? Ayokong mapantayan ang narating ng iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na yon. Gusto ko naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, gusto ko rin makatulong kay Ama, sa iyo at kay Lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin po. Mukhang marami-rami yung mga naani. Oo nga, Ama. Mukhang marami-rami ang iyong kikitain pag naibenta mo yan sa merkado. Marami ang aking aning sibalo. Ano ang bumabagabag sa iyo, anak? Maraming ang aking kanis, subalit napakalaking buwis naman ang sinisingil ng mga preli sa akin. Ipagpalagay mo na lamang na lumaki na ang buhay at darating na ang kamag-anak nito upang lamunin ang iyong pinaghihirapan. Pero ama, sila sumusubra na. Kailangan ko rin pangalagaan kung anong pinaghirapan ko. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Narito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Napakalaking halaga naman iyon. Kapag hindi ka magbabayad, palilin lang namin sa ibang lupain. Anong pinagsabi mo? Kung hindi nyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng dugo at pawis upang magtanim at mag-ani dito. Kaya ako lang ang may karapatan at ang aking pamilya. Wala lang iba. Subalit hindi mo pumayari ang lupain. Pagmamayari ng korporasyon. Pag mamayari, may kalibayan ba kayo? Ipakita nyo sa akin yun din. May katibayan kami! Nasaan? Ipakita ninyo! Hindi mo na kailangan makita. Basta magbayad ka lamang ng iyong buwis. Minahon lamang po tayo. Ako na lamang ang babayad ng buwis. Huwag kang magkalimuhyana. Huwag ninyo paglulukuin. Hindi ako magbayad ni 5 hanggat wala kayong katibayan. Handa akong duman sa usapin. May paglaban lamang kapatan namin. Hindi ako payag na kami niyong abusuin.
Stupido! Kunin ang anak na laki at gawing sundalo! Ang anak ko bagang anak! Huwag! Ama! Uli! Sinasabi ko sa iyo, Telesforo, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo pang makita ang iyong anak, sundin mo lang ang pinag-uutos. Hayop ka! Talis na na! Tama na! Ama! Paano na si Kuya? Huwag ka mag-alala. Papabawi natin siya. Ama, Lolo, handa na po ang hapunan. Ayokong kumain. Ama, kailangan yung kumain. Malalig tayo. Walang masamang mangyayari kay Kuya. Tama si Uli, anak. Huwag mong masyadong isipin iyon. Mababawi rin natin si Tano. Nasaan si Telesforo? Ano? Ano kailan niyo sa akin, Ama? Narito kami upang siya'y dakpil! Ano? Pero bakit? Wala nang pera-pera! Bitiwan niyo ako! Ama, wag! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, pupugutan namin siya ng ulo! Ano? Sumalit! Talis! Ama! Ama! Ibalik niyo yun! Lolo! Ano na gagawin natin? Wala akong ganong kalaking halagang pera. Tangi 2 piso lamang. Pasensya na Apo. Wala rin akong may ambag na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at kapitbahay. Kaya wala rin akong mahingian ng tulong. Saan ka pupunta? Isasangla ko na lang ang natitira kong alahas. Ngunit hindi ko ipagbibili ang agdo sa binigay ni Basilio. Apo, saan ka pupunta? Magpapatulong ako kay Hermana Bale upang makalikod ng salaping ipagtutubos kay Ama. Ay, ganun ba? Magandang umaga, Tata Selo. Ano Uli? Tara na. May kilala akong tao na magpapahiram ng pera upang matubos mo ang iyong ama. Sige, tara na ho. Lolo, dito muna kayo ha. Pagbalik ko, sigurado ay matutubusan natin si Ama. O ito, mag-iingat ka, Apo. Salamat, Lolo. Tao po! Tao po! Magandang umaga po, Hermana Penchang. Uli, siya yung sinabi ko na makakatulong sa'yo. Magandang araw din. Tumuloy muna kayo. Ano ang kailangan mo? Ako po si Juliana. Huli na Wala akong pakialam sa iyong pangalan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Ano ang kailangan mo? Kailangan ko lamang po ng kaunting salapi. Kailangan ko ba si mabawi ang aking ama sa mga tulisan? Anak ko pala ni Telesforo. Sandali lamang. Narito na ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Penchang. Pangako babayaran ko rin ito kaagad. Huwag kang mag-alala, Huli. Madali lamang bayaran yan. Mababayaran mo lamang yan kapag pumayag kang maging alila at utusan sa aking tahanan. Ganoon po ba? Ngunit ang aking income... Sige, madali na naman akong kausap. Akin na ang salapi kung hindi ka pumapayag. Pwede po si Huli, Hermana Penchang. Magsisimula ka bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming pong salamat. Subalit Huli, kung aalis ka, wala na akong magiging kasama sa bahay. Mas mabuting tumungo na lamang ako sa gubat at di na bumalik sa bayan. Pero Lolo, sa pamamagitan nito ay mababawi na natin si Ama. Maging si Tano. Parang awa mo na, Lolo. Payagan mo na ako. Kapag natapos na ang panahong ilalaan ko bilang utosan ni Hermana Penchang, makakabalik din ako. Mabilis lamang iyon, Lolo. Mahal na mahal kita, Apo. Mahal rin po kita.
Maligayang Pasko, ina. Alam niyo po, malayang-malayan ako sa Basilio, 13 taon na ang nakaraan. Hindi na ako madungis, hindi na rin ako hunghang. Ina, marangal ng aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aral niya ako ng medisina. Pero ina, hindi pa rin nagbabago ang aking pagmamahal sa inyo ni Crispin. Ina, mahal na mahal ko kayo. Sana narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naabot na ang kanyang mga minimiti sa buhay. Inay, mahal na mahal ko po kayo. Sana narito kayo sa aking tabi upang makita nyo ang inyong anak na naabot na ang kanyang minimiti sa buhay. Teka! Ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang lalaking tumulong sa akin upang ubinsina? May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Huwag po kayong matakot. Sino ka ba? May 13 taon na po ang nakaraan nang ako inyong tulungan upang maglibing ng aking ina. Ikaliligaya ko po kung kayo naman ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang tao para sa akin ay dakila. Isang taong inikala ng lahat ay patay na. Jesus ko mo Ibarra. Basilio? Nakabatid ka na isang lihim na maaari kang kasawi. Maaari kitang patayin o pagbuntang sa mga tulisan. Subalit, hayaan kitang mabuhay at huwag ko sanang pagsisiyan ito. Umalis ako sa bayan na aking sinilangan. Nagpayaman at nagbalat kayo. Makamit ko na sana ang aking mga mitiin. Subalit kayo! Kayong mga kabataan na hinayaan ang sarili yung isip na lasunin ng kasuklam-suklam na pamahalaan ng Espanya! Ano po ba ang inyong ibig sabihin, Senyor Simon? Hinayaan ninyong inyong sariling alilain at alipinin ng mga Kastila para kayong mga asong habol ng habol sa isang buto na ayaw niya pagkaloob sa inyo. Ano ang inyong sa pagtuturo ng wikang Kastila na nadagdagan pa ng wika ang ating bayan upang lalong hindi tayo magkintindihan? Naku po, Senyor Simon, kaya nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari na po tayong mapalapit sa pamahalaan. At ano ang gagawin ninyo? Patayin ninyo ang inyong sariling katangian at papalalim pa ng tuluyan ng pag-iisip sa pag-iisip ang iba upang tuluyan na maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio! Pareho tayo inapi at inilapos na ng sariling bayan. Pareho tayo may nais magbayarin. Paghiganti tayo! Hindi na mabubuhay pa na paghihiganti ang aking kapatid at ina. Anong mapapala ko kung may paghihiganti ko sila? Hindi sa lahat ng pagkakataon ni maamo ang isang tao. Walang maapi, walang magpapapi. Katulad mo rin ako noon. Subalit, tignan mo nga aking sinapit. Ililigpit ka rin nila. Sandaling na maaari ka nang iligpit. Tulungan kita, Senyor, sa anumang pamamaraan. Subalit, wag lang yung iniisip. Di bang mapanganib ito? Gusto ko lang mabuhay ng mapayapa at tahimik. Kauna mo lamang yan, Masal Basilio. Subalit, kapag naranasan mo ng aking mapapait na naranasan, ay babalik ka rin sa akin. Kung sakali man makubagong iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahan sa eskolta. Alis na po ako, Senyor. Pamanip po ulit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman yan, Huli? Ni magantanda, hindi ka marunong. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako, ulitin mo nang mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po, hindi po kasi ito nilituro ni Ama ng bata. Ayan! Kaya puro kamalasa ang dumarating sa iyong buhay dahil hindi kayo tinuro ang magdasal. Makasalanan ang iyong pamilya, mga walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang na kinuha ng mga tulisan si Tales, nang sa gayo'y matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Pasensya na po, Hermana. Pangako mag-aaral na po ako sa pagdarasal. Aba, dapat lang. Hermana,
Maaari ko po bang bisitahin ang aking ingkong? Nakakaawa naman po siya doon. Wala po siyang kasama. Kahit kaunting oras lamang po. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa mga pasakali mo. Ang tanging gagawin mo lamang ay mag-aral sa pagdarasal at paglingkuran ako. Maliwanag? Pero, Hermana, ano po kasi? Hermana Pinchang! Hermana Pinchang, may balita ako! Kiaga-aga, ano na naman iyon? Si Basilio, luluwas siya ng Maynila upang tubusin sa huli. Ano? Talaga ho? Babalikan ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob! Hermana Pinchang, kasintahan ko si Basilio. Kailangan namin magkita. Kunin ka lang ng demonyo, nagbabalat kayong estudyante. Huli, gusto lang kitang iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka na maaaring makipagkita kay Basilio. Ma! Huli! Nasaan kayo? Anak, mabuti at narito ka na. Ma! Kamusta? Si Uli nasaan? Si Uli ang ma? Wala na si Uli. Talis. Ano? Patay na? Bakit? Hindi. Ano? Naglingkod siya kay Hermana Pinchang upang mabayaran ang patubos sa iyo. Pero bakit? Bakit siya pa? Bakit siya pa ang kailangang magbayad na aking mga nagawa? Bakit? Pumasok po kayo, Ginong Simon. Maraming salamat. Sa palagay niyo ba, sapat na bang baril na ito laban sa mga tulisan? Ibang ko po. Pero mayroon silang mabaling na mayon ang narating. Magandang hapon po, Kabisang Talis, Ginoong Simon. Pumasok kayo. Mga lahas? Ito yung mga alahas na mahirap pantayan. Teka lang, Kabisang Talis. Mayroon ba kayong may aalok sa akin? Wala, Ginong Simon. Inasaan ang agdos na binigay ni Basilio kay Huli? Pero napaka-importante yung para kay Huli na dating pag-aari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Oo. Paano ito napunta kay Basilio? Ibinigay doon ito ni Maria Clara sa isang kitungin na nagpagamot kay Basilio. Gusto ko itong bili ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat malaman muna ito ni Huli. Ah, ganon ba? Kaya na bahala. Sasagurin ko muna ito kan Huli bago ko ibinta. Senyor, alis muna ako. Pabalik din ako agad. Bumalik na ba si Talis? Teka! Nasaan ang aking baril? Pagpamunin ninyo, Senyor Simon, na kayo'y aking pagnakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko ang sandata sapagkat sasama na ako sa mga tulisan. Kapalit ng baril, ang agnos na ibig ninyo. Sa wakas! Natagpuan ko ng aking hinahanap! Minyales, panalo na, pinatalo pa. Nakakawalang pindat talaga itong kalaro si Sibilya. Pabayaan mo na, Padre Camorra. Baka gusto lang nila magpalakas sa General kaya nagpapatalo. Simon, halika't samahan mo muna ako sa paglalaro ng baraha. Total, kalating oras pa bago mananghalian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na kailangan natin pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang kahilingan ito ng mga kabataan ay mapangahas at naghahangad na saklawan ang kapangyarihan ng mga prime. Sangayon ako sa iyo, Padre Sibilya. Maging ako ay tututuloy din sa pagpapatay ng ganyang paaralan. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan nila ang ating wika, mga ngatwiran sila at magiging kalaban nila ang Diyos at pamalaan. Maaaring mapahiya ang mga praile. At sa aming pagbagsak, ay maaaring pamahalaan din ang sumunod.
Kailangan natin mamulito ka. Bigay natin lahat ang kanilang kailangan. Mas marami pa sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Sa pamagitan nyo, mas tatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba? Ha? Hindi dapat ipatayo para lang iyan. Dahil, hindi nyo ba alam na narito pa ako? Domino! Bakit hinahangad niyo pang ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon, tubuan na kayo nag-uban katulad ko. Baka sabihin ninyong hindi ko kayo binalaan. Hindi ito isang pansariling kagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Ngayon, ay masasabi mong ako'y hindi pa nakatulong sa kapwa. Ngunit bawat puting buhok ay magsisilbing tinik sa aking kakulangan. Paalam. Hanga ako sa kanya, pero siya lamang ang gumawa ng sarili niyang libingan. Simon, ako may laking problema. Ano naman yun? Doon tayo usap sa aking silid. Ano yung sinasabing problema? May bumagabag ba sa iyo? Yung 3 brilyanting inutang ko mula sa iyo. Hanggang ngayon di pa ito nababayaran ng taong pinautangan ko rin. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat isang brilyante lang kunin ko para sa isang babaeng gagamitin ko sa isang ginoong kailangan ko sa kalakalan. Dahil 3 brilyante ang kanyang kunin, wala na akong gawa. Hanggang ngayon, hindi pa niya ito nababayaran. Naloko kayo! Bale, 9,000 ang inyong pagkakautang. Sige, gagawin ko na lamang itong 7,000. Talaga? Oo, sa isang kondisyon. Ay, ano ang iyong mga kondisyon? Itatago ko lamang ang ilang mga baril sa inyong tindahan upang may pasok ko sa aduana. Iyon lang naman pala. Ano? Mga baril? Subalit ito, Simon. Ako po ay natatakot. Baka ako ay mahuli. Isa pa, takot ako sa baril. Hindi ka naman mananakot dito. Itatago ko ng unti-unti sa iba't ibang tahanan ng mga armas. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsiyasat at maraming mabibilanggo. Sigurado kikita ako sa paglakad na pawalan ang mga bilanggo. Oo manin doon, Simon. Sa iba na lamang po kayo makiusap. Kung hindi kayo papayag, idirarapat lamang na bayaran niyo ang 9,000 ninyong pagkakautang. Sige na nga po. Payag na ako. Total, wala naman akong maibabayad. Isa itong kasunduan, Kiruga. Sana hindi mo tatalikuran ang ating pinag-uusapan. Alam mo ba na palabas na si Ginoong Leeds sa prayer sa Quiapo? Anong palabas? Sino si Ginoong Leeds? Siya ay Amerikanong magaling sa Salamanca. Sinasabing mayroon siyang ulong nagsasalita. Dapuan, ilusyon lamang yan. Totoo ito. Nasa loob ng isang kaulang ulo at ipinatong sa misa. Sige, patutunayan kung hindi totoo ang Maika. Magpunta tayo sa Quiapo. Siguradong mapapahiya ka at kakainin ng iyong sinabi. Ano ang nangyari sa nilakad natin? Sumang-ayon ang lupon sa panukala at binati ang mga mag-aaral dahil sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Kung gayon, nagtagumpay tayo. Hindi pa ganap Ikson. Kailangan tayo makakasama sa pamamahala sa akademya dahil tayo ang maniningil ng mga aguloy at ibibigay ito sa mga ingat yamang pipiliin ng korporasyon at saka lamang tayong bibigyan ng katibayan ng pagkatanggap. Ang nakakatawa pa'y, pinaiwan ako ni Padre Aileen na magdiriwang ng isang piging. Piging na lason? Yan ang nararapat nating gawin. Akala ko pa naman nagtagumpay tayo. Iyon din nga akala ko. Rangawan niyo naman po. Kumain po kayo ng hapunan kahit kunting higop lamang ng sabaw. Sino Simon? Kayo po pala. Kumusta nang may sakit? Mahina na ang pintig ng kanyang puso. Ayaw na rin kumain ni Kapitan Tiago. Kawa-awa. Ano bang lagay ng kanyang kalusugan? Nakalata na ng laso ng kanyang buong katawan. Marsing mamatay, anumang oras. Gaya ng Pilipinas. Ilang gabi nang nagigising siyang walang ilaw, umiyak at ako'y minumura. Inakala niyang siya'y aking binulag. Wala kang pinagkaiba ang pamahalaan. Basilio, makinig ka.
Walang sandali ang dapat na masayang. Hindi mo man lang binuklat ang mga aklat na binigay ko sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Pero senyor, Wala ng pero-pero. Sa loob ng isang oras, siglab na ang himagsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan ng kinabukasan. kamatayan ng kinabukasan? Magpasya ka! Narito ako upang ikailigtas ang nangalan sa nakaraang nag-uugnay sa atin. Ano naman ang kailangan kong gawin? Pakinig ka. Ako ang mamumuno sa magsika na ito. Pamunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ng isang tao na malapit sa puso natin, Kapitan Tiago. Si Maria Clara, ibig ko sana siya iligtas at pati magsik lamang ang aking isipan mo. Huli ng lahat? Patay na si Maria Clara? Ano? Anong sinabi mo? Patay na siya! Kasinungalingan! Kasinungalingan! Isa kang duwag! Walang makakapigil sa akin! Iligtas ko siya ngayon gabi o bukas ay patay ka! Ilang araw na may sakit si Maria Clara. Pakidumadalos kong binto upang magkibalita. Dito na ang sulat ay binigay ni Padre Eric kay Kapitan Tiago. Damag na hinagka ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara habang humihingi ng tawad. Pinatugtog na kanina ang kanyang agunyas. Patay na! Ang aking mahal patay na! Namatay na hindi mo lang walang nakikita. Walang iyagap. Namatay na hindi mo lamang alam. Nagbuhay para lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Palubog na ang araw, ngunit wala ko rin si Paulita. Paano kaya ako makahihingi ng tawad? Paulita, mabuti at dumating ka. Akala ko'y tuluyan mo na akong iniwan. Ikaw, binata! Alam mo na ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam, wala po akong balita. Pag nakita ko ang Judas na iyon, sabihin mo sa kanya tatawag ako ng Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod po. Maiba tayo. Anong masasabi mo kay Juanito Pilar? Ay, Diyos ko po, nakarimaring na pag-uugali. Anong sinabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay maginoo, makisig, matipunong pangangatawan at magana. Tamang-tama ang iyong mga sinabi. Juanito, halika nga dito, dali! Paulita, Huwag mo akong kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Ano yung mga sinasabi mo? Ano yung tungkol doon sa babaeng Francesca? Ikaw pa talaga yung galit? Bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi sa teatro? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ba ako ang gusto mong makasama? At saka, nasabi ko lamang iyon dahil naninipot ko ang aking damdamin. Paulita, alam mo namang ikaw lamang ang sinisinta ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gusto na isama si Juanito. At si Tia talaga ang may gusto na isama siya at ako. At isa pa, si Tia talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo na sa simula pa lamang na ikaw lamang ang aking iniisip. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata. At palaging laman ang aking mga paningin. Simula noong ikay aking makilala, binuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal na dati ay sa bayan ko lamang dito. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lawin sa mga. At pagdating ng panahon iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap, mga pangarap. Sabi ni Tia Turina na marami raw kayong paawan. Marami na kami kaaway. Subalit kung nariyan ang isang katulad mo, ay maaaring mapakamit namin ang aming adhikar. Paano kung wala naman tayong mapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig na nakaturo sa aking bangkay. Buong pagmamalaking sasabihin, ang aking irong ay namatay sa pagligtas sa bayan. Isang karangalan na magkaroon ng isang katipang katulad mo, isa ba? At isa namang paraiso ang makapiling ang katulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na! Tayo ay uuwi na at baka ikay sipunin! Sandali lamang, Tia. Isagani, masaya akong muli tayong nagkasama. Paalam. Hanap ulit ako ng paraan upang tayo makapag-usap. Sige, at ako'y aalis na rin. Paalam.
ang tungkol dito sa mga paskin? Sandoval! Kayo ba naglagay ng mga paskin dito? Wala na tayong pasok. Tayong mga kasapi sa akademya ay kukulong na. Natutuwa ka pa sa lagay ngayon? Oo naman. Walang pasok kapag nasa kulungan na. Walang pasok! Walang pasok! Oo nito, bakit namumula ka? Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikilaw sa samahan. Wala akong kinalaman. Magaling! 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 Anong yung bakay? Ganyan ba si Magaling? Sandali lamang. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Magkailangan sana ko. Nag-aaral ng medisina? Sakay ang luwagi? Ano bang nangyayari? Sumama ka sa amin, ngayon din! Teka! Ano ginagawa nyo? Hindi nyo ako pwedeng tapin! Wag! Tahimik! Lahat ng kasapi ng akademya ay bibilanggo! Oo nga! Nakakatakot! Baka lumusog sila dito. Ay naku, mabuti pa umuwi na tayo at isra ang mga bintana at pinto. Ay naku, ayaw ko pang mamatay, tayo na! Sagaling! Anong ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang mainit tayo sa pamahalaan ngayon. Ikaw palang matalinong makata na kasapi sa akademya. Kung kayo na, sumama ka sa amin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Paumanin ni Sagani. Papatuyin daw nila ako pag di ko tinura ang nilalagyan mo. Sige, kung ito ang ikatatahimik ninyo, sasama ako. Huli. Si Basilio! Si Basilio nakulong! Si Basilio! Huminahon ka. Magpahinga ka muna. Makakalaya rin siya. Maraming salamat, Hermana Bali. Ngunit, paano ko matutulungan si Basilio upang siya'y makalaya? Meron akong kilala. Sino? Si Padre Camora. Matutulungan ka niya. Ayoko! Natatakot ako sa kanya. Nung pumunta ako sa kumbento at nagkausap kami, grabe siya makatingin sa akin, kakaiba. Kasama mo ko. Walang mangyaring masama sa'yo. Hermana Bali, ayoko na huminatago. Uli narito na tayo. Tara na. Magandang umaga po, Padre Camora. Ikaw pala yan, Hermana Bali. Anong sa atin? Nais po kayong makausap ng huli. Ay, ganun ba? Sige, hayaan mo muna kaming dalawang mag-usap. Sumunod. Sige na, narito lang ako sa labas. Maupo ka muna. Ano ang iyong kailangan? Hihingi ko sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku, Iya. Mahirap ang iyong hinihingi. Kalaban pa wala ng katulad ni Basilio. Papayag lang ako kung gagawin mo ang pinatuutos ko. Ano po yun? Mahalay! Itim na buti! Hindi ko gagawin ang pinapagawa mo! Huwag ka na gumalang. Hindi ba't gusto mong palabas na kulungan si Basilio? Huli! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Manahimik ka! Huli! 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 Nasaan ka? Huli! Huli! Nasaan ka? Diyos ko po! Patay na si Huli! Patay na si Huli!
Diyan ka lang! Ngunit, paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at pantubos, kaya dito muna siya. Kaibigan ko siya. Hindi ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige na, Isagani. Umalis na kayo. Kaya ko na aking sarili. Mag-iingat ka, Basilio. Paano ba yan? Ikaw na lamang ang nakitira. So inaibubuo sa lahat ng mga parusa. At wala nang mas sasakit pa sa kaparusa ang malaman mo ng iyong katipan ay patay na. Sumalalit daw ang kaluluwa ni Huli. Mga hayop! Pinatay na si Uli! Mga demonyo! Lapastangan! Paulita! Paulita! Mahal ko, kumusta ka na? Anong mahal po? Huwag mo nga siyang hawakan. Wala na tayong ugnayan ni Paulita. Hindi ka na niya mahal. Huwag ka nga mangialam! Sagani! Ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ngunit sinabi niyang hindi mo na raw ako mahal. Totoo ba yun? Sabihin mong hindi ito totoo! Sabihin mo! Bakit ka ba nanggugulo rito? Wala na tayong ugnayan. Nagkamali ako na ikaibigin. Naibigin ang isang pilanggong katulad mo. Paulita, sana'y maintindihan mo ako. Para sa bayan ang aking ginawa. Ayoko maging bahagi ng buhay ng isang katulad mo. At isa pa, mas matimpang nasabi si Juanito. Masayahin, maliksi, may dugong Kastila, at anak ng isang mayaman. Ikaw, ano ba yung maipagmamalaki mo? Isa ka lamang hamak na probinsyano at Indio. Ano bang nangyayari sa'yo, Paulita? Huwag mo na kong pakialaman, Isagani. Ikakasal na kami ni Juanito. Narinig mo na? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan, kaya umalis ka na. Paulita, sabihin mong mali ang lalaki ito. Nangako tayo sa isa't isa. Kung ayaw mong umalis, kami na ang aalis. Juanito, tayo na. Paulita! Paulita! Magsilyo ka mo? Palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon sa mga taong tulad niya. Pero wala po kasalanan ng binata. Walang pero-pero. Ipapatay niyo ang lalaking iyon. Kung gayon ay, bibitaw na lamang ako sa akin katungkulan at babalik ko si Europa. Kumusta si Basilio? Tinubos ko na po siya sa piitan gaya ng inyong habilin sa akin at sinabihan na pumunta rito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako dito at kapag dumating si Basilio, ay papasukin mo siya. Basilio! Basilio! Ano nangyari sa iyo? Bakit ka iba ng itsura? Pinaparusahan ako ng Diyos. Panahon na ako pag sumama ko sa inyo. Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Nilayuan ako ng karamihan dahil sa panlanig ko nitong huli. At ngayon, Halika, at tignan mo ito. Isang lampara? Ano? Tignan mo ang loob nito. Mayroong itong nitroglicerina. May magaganap isang piyesta at sa ganap na ikasyam ng gabi ay puputok ang lampara dahil hilain ang mitsa. Ang pagputok ay isang hudyat. Maririnig ng mga tulisan na pinumunuan ni Talis sa Santa Mesa. Dalhin niyo ang sasanib sa tindahan ng Kurugan. At kung ayaw ay patayin, Pilipino man o Kastila. At sa ganap na ikasampu ng gabi, ay hintayin ninyo ako sa San Sebastian. Magandang gabi. Tuloy lamang kayo. Narito na ang bagong kasal! Magandang gabi, Don Custodio. Mabuti ay pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Siyempre naman, Doña Victorina, hindi ko papalampasin ang mga sandali nito. Alam mo naman, kahit isang ingranding piging ay naroon ako. Magandang gabi, mga padre. Halina at magtungo na tayo sa loob. hayaang magbayad ang mga mabubuti kasamang masasama. Hindi ako magsusumbong. Talaga ako ni Simon. Magandang gabi, General. Magandang gabi rin. Tara, magtungo tayo sa loob.
Don Simon, mabuti na karating kayo. Binabati ko ni Paulita. Ito ay dinaldugong ng para. Naku, nag-abala pa kayo. Kay Gadang Lampara. Maraming salamat po. Bakit hindi niyo ilagay ang lampara sa gitna ng pagkainan? Mabuti pa nga, sa inyo ng kagandaan. Paulita, nais ko sanang magdagal. Subalit, mayroon akong kliyenteng nais bumili ng aking alahas na kailangan kong katabuin. Ay, ganun ho ba? Sige po, salamat sa pagpapaunlak na aming imbitasyon. Di ako masamang tao. Kailangan ko sa ililigtas. Bago ka pumasok rito, tingnan mga iyang suot at itsura mo. Kailangan lang. Nangangadabig ka nilang mga buhay. Nakainom ka ba? Sabi nga hindi pwede. Sige na, magpadali. May sinti ng lampara. Sigani, bakit ka narito? Halika na, lumito tayo sa bahay na yan. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo bang mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na mayroong dinamita. Kapag sumabog yun, lahat tayo ay mamamatay. Hayaan mo muna kung makita siya kahit sa uling sandali. Bukas sa iba na siya. Sinabi ko! Anong papel na ito? Ano ibig sabihin nito? Ano yan? Manny? Diesel? Paris? Jesus Tumibara? Si Bara? Wait, si Bara? Sino si Christus Tumibara? Isang pilibustero ang matagal ang patay. Masama itong biro. Hindi kayo binubuto niya tayo? Salvi, nakilala mo ba ang ganda ng iyong kaibigan? Siya nga, totoo nga. Nangapin ito ay kay Jesus na mismo. Hindi kaya ay ibig sabihin niya na ipapatay niya tayong lahat ngayong gabi. Pag-ready, nawawala ng ilaw ng lampara! Itaas ang pizza! Magdalakaw! May matanda dito nag-aagabuhay! Maraya sa itong tulusan! Hoy, Carolino, wala ka na bang ibibilis dyan? Iligpit mo na ito. Maya-maya patay na rin ang matanggal ito. Lolo! Lolo Silo! Lolo Silo! Mabuti at nagkita pa tayo, Tano. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Parati kang mag-iingat. Sa ngayon, magkikita na kami ni Huli. Lolo! Lolo! Ginong Simon, anong nangyari sa iyo? Dalhin niyo siya sa silid. Mauna na po kami. Sige. Nahihirapan pa po ba kayo, Ginong Simon? Kaunti lamang po. Subalit, silang sandali ang matapos ang paghihirap ko. Diyos ko po, anong ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa aso natin. Hindi ako magpapadakip. Patay, opo. Buhay, hindi. May parang pa! Sandali, hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksya lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako na lang aking lihim. Lihim? Ako, si Jesus Tumibara. 13 taon na ang nakaraan. Magmula nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ang aking hero na si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala
Nang idawit nila ako sa guluhan na wala akong kinalaman. Tumakas ako. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang mahiganti sa nangapi sa akin at sa aking mahal sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang sa galit at paghihiganti. Kagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano dahil sa kanya, sapagkat alam niya ang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Ang ibig niyong sabihin ay gusto ng kanyang kalooban na nangyari ang mga ito. Walang makakapagsabi sa iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masasama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ang isa pang kasamaan. Walang nililikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang nakakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. At pagpapakasakit ay pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon, ipayapan ang aking kalooban. Naway makasama mo ng iyong mga mahal sa buhay na namayapa sa paraiso, kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, pahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nag